mahalin at pahalagahan mo ang taong ang tanging hangarin ay ang iyong pagbabago at kabutihan. May mga taong nawawala sa buhay natin, hindi dahil ayaw na nila at hindi rin dahil may iba na silang minamahal. Kadalasan, pinipili na lang nilang mag-isa dahil wala na silang magawa para mabago ka. Darating ka sa puntong magmahal ka ng totoo. Pinilit mong baguhin ang partner mo dahil alam mong may mali at naniniwala kang kaya pa niyang magbago. Hindi ka naniniwala sa kasabihang kapag mahal mo, tanggapin mo. Mas naniniwala ka sa kapag mahal mo, itatama mo. Aayusin mo ang mali niya. Tutulungan mo siyang ayusin ang buhay niya dahil mahal mo siya. Pero kapag paulit-ulit na lang niyang ginagawa ang mga maling pilit mong itinatama, mapapagod ka rin. Darating ka sa puntong tatanungin mo ang sarili mo. Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang kailan ako maghihintay na magbago ang taong ayaw naman talagang magbago? Sabi nga nila, walang gamot sa ayaw, kundi ang sariling pagkukusa, hindi pagiging selfish ang paglayo. Dahil hindi lang partner mo ang dapat mong mahalin, kundi pati ang sarili mo. Kung ikaw na lang palagi ang umiintindi, ikaw na lang palagi ang nag-i-effort, nasaan doon ang tunay na diwa ng isang relasyon? Tandaan mo, sa isang relasyon, hindi dapat iisa lang ang nagsasakripisyo. Dapat pareho kayo. At kung makakita ka ng taong may eagerness na magbago para sa'yo, itama ang sarili niya at mahalin ka sa kabila ng mga pagkukulang mo, ibigay mo rin ang best mo dahil bihira ang taong handang baguhin ang buhay mo. Akayin ka mula sa maling nakasanayan at dalhin ka sa tamang direksyon at ang pinakamasakit na mararanasan mo ay ang mawalan ng taong naging totoo sa'yo. Isang taong walang ibang hinangad kundi ang maayos ang buhay mo.